Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa Awit, Kabanata 86, talata 10 hanggang 12. Ang sabi dito, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakailanman at iyahayag ko ang kadakilaan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin mga kapatid, ito ay pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang kadakilaan ay talaga tayo ay mamamangha sa kanyang mga gawa. Sabi nga, the heaven declares His glory. Diba? Ang mga ginawa ng Diyos ay nagpapakita kung gaano siya kadakila, kung gaano siya makapangyarihan. Kung titignan natin, pag-aaralan lang natin kung paano nilikha ng Diyos yung ating katawan, no? Paano kumikilos, gumagalaw, yung lahat ng mga function ng katawan natin ay mamamangha talaga tayo. Yung pagka-disenyo ng Lord, di ba? Kung titingnan naman natin ang ecosystem, ang kalikasan, ay makikita mo na ang bawat isa ay nagko-complement, di ba? Yung pagka-design ng Lord sa bawat hayop, sa bawat puno, no? Itong punong ito, itong halaman na ito, kaya itong mga hayop na ito, dito ito sa parting ito. Ito naman ang mga hayop na mabubuhay sa ganitong lugar, di ba? Talagang dinesign niya ng Panginoon at kung hindi pakikialaman ng tao, hindi ito masisira, no? Kasi doon na nagkakaroon talaga ng problema kasi ang tao mismo ang sumisira doon sa mga ginawa ng Diyos na kahanga-hanga. Di ba? Kunyari, yung mga halaman na hindi naman talaga dapat kunyari, sa Pilipinas, di ba? Hindi naman talaga natural na makikita sa Pilipinas, dinadala dito. So ano nangyayari? Naapektuhan yung talaga mga lokal na mga tanim, di ba? So imbis na makatulong, nagiging perwisyo, di ba? Katulad ng mga klase ng mga isda o ng mga klase ng mga invasive na mga hayop, no, di ba? Dinadala dito sa Pilipinas. So imbis nakakatulong ay nakakasira. Kasi bakit? Kasi hindi naman ito yung natural na place na para sa kanila. So kapag pinapakialaman ng tao, talagang may hindi magandang epekto, di ba? Kung titingnan naman natin ang kalawakan, makikita pa rin natin yung disenyo ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan, di ba? Kung paano inilagay niya ang bawat planeta, ang bawat bituin, di ba? Ang lahat ng sa outer space ay talagang dinisenyo ng Panginoon. Ang bawat distansya, na kahit anong bigat ng mga planetang ito hindi nahuhulog, di ba? So may kita natin na kahit sa mga simpleng mga bagay na nilikha ng Diyos ay talaga mamamangha tayo. At yun dapat yung patuloy nating inihahayag, yung kadakilaan ng Diyos na kanyang ginawa hindi lamang sa mga bagay sa mundong ito na ating nakikita, kundi yung kadakilaan ng Diyos na ating nararanasan sa buhay po natin. At dahil doon, sabi doon, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Kung paano kumilos yung Diyos sa buhay natin, yung kanyang pag-ibig, na sa kabila na tayo ay makasalanan, sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon, pero may kita natin yung kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Yung kadakilaan ng kanyang pagpapakumbaba, yung kadakilaan ng kanyang pagsunod. Pag sinabi mong kadakilaan ng Diyos, hindi mo kayang pantayan. Diba? Kung pag-uusapan pag-ibig, kung pag-uusapan ng pagpapakumbaba, pag ang pag-uusapan ay pagpapasakop, pag ang pag-uusapan ay ang pagsunod, hindi natin kayang pantayan yung nagawa
ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya nga sinatawag na dakila. At hindi natin kayang pantayan yung mga ginawa ng ating Panginoon. Kung paano yung isang tao na kahit anong sama ng taong yan, minsan nga nawalan na ng pag-asa yung kanyang mga magulang, yung kanilang community na magbabago pa ang taong ito. Pero makikita mo, pag kumilos ang Diyos sa buhay ng isang tao, walang imposibleng hindi magaganap sa buhay ng taong ito. At doon mamamangha ka sa mga karamdaman na kahit yung mga doktor ay wala nang magawa, wala na silang makitang lunas sa karamdaman ng tao ito na minsan nga tinataningan na, no? Para sa kanila wala nang pag-asa, hindi na ito magtatagal, pero makikita nyo nang kumilos ang Diyos sa buhay nila, ay talagang mamamangha ang mga taong ito, di ba? Yung wala ng pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa, yung wala ng kagalingan ay nagkakaroon ng kagalingan. Kaya makita natin kahit naman sa Bible, mga kapatid, yung pagkilos ng Diyos, kung paano yung nagpakain ng ating Panginoon ng 4,000, 5,000, kung paano isang bulag ay nakakita, yung isang lumpo nakalakad, yung inaaningan ng masamang espiritu ay napalaya, yung mga may makaramdaman gumaling. Mamamangha ka talaga sa pamamaraan ng Panginoon. Kahit sa karunungan at sa kaalaman, pag pinag-usapan, hindi mo kayang pantayan, hindi natin kayang maarok yung karunungan ng Diyos, yung kadakilaan ng kanyang kaalaman at ng kanyang karunungan. Kaya nga ang hiling ng taong ito, ang kalooban mo'y ituro sa akin. At iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. Diba? So, ganun eh. Tayong mga naglilingkod sa Kanya, siyempre wala tayong ibang ninanais, kundi maging katulad ng ating Panginoon. Kasi kung meron man tayong dapat gawing the best na example, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga nang tayo ay nakakilala sa Kanya, nang tayo ay nakita natin yung Kanyang kadakilaan, ito rin naman yung naging desire ng puso natin na ituro ng Diyos yung Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Kasi kung gusto natin maging dakila sa harapan ng Diyos, kailangan maganap sa buhay natin o makita sa atin si Kristo, di ba? Kaya nga patuloy natin hinihingi na tayo ay turuan ng Panginoon na masunod yung Kanyang kalooban. Kasi yung dapat ang masunod, no? Hindi yung kalooban natin, kundi yung kalooban ng Diyos. At kung kalooban lang natin, susundin natin, malayong malayo, no? Hindi natin kahit lumapit, hindi tayo magiging katulad ni Jesus, di ba? Pag yung kalooban natin. Kasi yung kalooban natin, ito yung magdadala sa atin, hindi papalapit kay Kristo, kundi magpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya nga dito, sabi niya, ituro mo sa akin ang iyong kalooban at iyon ang tapat na aking susundin. So may kita natin doon, dapat sa atin, sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, nandun yung faithfulness, nandun yung katapatan. Yung sincerity natin, yung desire talaga natin, yung willingness natin. Kasi tayo naman yung humingi eh. Tayo naman yung nag-desire yun eh. Di ba? Kasi sa totoo lang, siyempre, kapag nakilala natin ang Panginoon, natanggap natin yung biyaya ng kaligtasan, yung kabutihan, yung pag-ibig ng Panginoon na nating naranasan, na sa kabila ng mga kahirapan, mga problema, tayo inihaon, sa mga karamdaman tayo pinagaling. Wala tayong ibang maibabalik sa Panginoon kundi yung masunod yung Kanyang kalooban. Manatili tayo sa Kanyang mga salita. Kasi kaya nga tayo ay patuloy na nag-aaral, patuloy tayo nakikinig ng salita ng Panginoon upang ating masunod yung Kanyang kalooban. Kaya nga ang salita niya, sabi nga, the Word of God is the will of God and the will of God is the Word of God. No? Yung salita ng Diyos, ito ang kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng Panginoon ay yung Kanyang salita. Kaya nga kung patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon, dito natin natututunan, dito natin nalalaman yung Kanyang kalooban. At kung nalaman natin na ito pala yung kalooban ng Panginoon, hihingin pa rin natin sa Panginoon yung Kanyang biyaya na tulungan tayo na ating itong may sagawa. Kaya nga sabi doon, turuang maglingkod ng buong taimtim.
No? Ang Diyos pa rin kasi magtuturo sa atin eh. Kasi kung sa ating kakayanan, mahirapan talaga tayo. Lalo kung ang desire natin maging katulad ni Kristo. Napakahirap po talaga niyan, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, kahit si San Pablo nagsasabi na, no, tutularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Siguro sa paglilingkod lang, kahit kay San Pablo lang, mahirap na eh, di ba? Mahirap na ikumpara yung sarili natin kay San Pablo pa lang, di ba? Kaya nga sabi ni Pablo, tularan nyo na lang ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Kasi kahit si Pablo kahit sa kanyang paglilingkod, di ba? Talagang mamamangha ka na sa kanyang pero hindi niya pa rin kayang iugnay o yung ikumpara yung sarili niya sa Panginoon. Sa atin talaga mahirapan tayo. Kung isipin natin, kung kahit nga lang kay San Pablo, mahirapan tayong ikumpara yung sarili natin, no? When it comes sa paglilingkod talaga sa Panginoon. Kaya talagang kailangan natin yung biyaya pa rin ng Diyos, yung kanyang tulong na masunod yung kanyang kalooban. No? Nagdi-desire tayo. No? Yung desire, maganda yan yung willingness natin. Pero without yung help ng Diyos, yung strength, yung kanyang paggabay, yung kakayanan na galing sa Panginoon, mahirapan talaga tayo. Mahirapan na tayo maglingkod, mahirapan tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon, sa Panginoon, kung sa sarili nating kakayanan tayo magtitiwala, sarili nating kakayanan tayo aasa. Di ba? Kaya nga, ang buhay Kristiyano ay pamumuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya nga kapag kay Lord tayo, wala tayong pwedeng ipagmalaki ano may mga bagay na nagagawa natin sa paglilingkod, kung ginagamit man tayo ng Panginoon o may mga nagagawa man tayo for the glory of God, hindi natin pwedeng pagmalaki yun Di ba? Kahit sabi mo pa ikaw pinakamahusay kumanta, ikaw pa yung pinakamahusay tumugtog, kahit ikaw pa yung pinakamahusay na technician, musician, o kaya beautician, o kaya mga ngaral na salita ng Diyos. Hindi pa rin natin pwedeng ipagmalaki yun Kasi bakit? Kasi hindi naman natin magagawa yon kung hindi tayo sinamahan ng Diyos. Kasi pag hindi tayo sinamahan ng Diyos, ang labas lang natin, performer, di ba? Kapag hindi kasi tayo sinamahan ng Diyos, ano lang tayo, parang nag-perform lang tayo. Ba? Hindi tayo talaga naglilingkod sa Kanya. Parang inaaliw lang natin yung tao sa mga ginagawa natin. Yun ang pagkakaiba ng paglilingkod na kasama ang Diyos at yung paglilingkod na dahil lang sa kakayanan mo, dahil sa sarili mo lang na pagsisikap at hindi wala doon yung pagsama ng Panginoon. Ini-entertain mo lang ang tao. Pero kapag sinamahan ito ng Panginoon, wala tayong pwedeng angkinin, kundi ang lahat ng glory nasa Panginoon. Yes, napagamit tayo, naging instrumento tayo ng Diyos. Pero hindi naman yung hindi naman yung dinaanan ang mahalaga doon di ba? O ang mahalaga doon yung laman, di ba? Katulad ito, tubig ito, tayo yung lalagyan, di ba? Pero hindi naman talaga yung lalagyan ang importante. Ang importante diyan yung laman, di ba? Yung tubig. Pero yung tubig, ito yung maepekto sa buhay natin. Yun din sa paglilingkod sa Panginoon. Magiging walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin kung di tayo sinasamahan ng Panginoon. Kaya may kita natin dun yung kadakilaan ng Diyos Kahit naman sa amin na nangangaral ng salita ng Diyos. Siyempre wala naman talaga tayong formal na pag-aaral katulad ako. Hindi katulad yung mga talagang nag-aral talaga sa divine wisdom ng mga ilang years at yung mga talagang nag-aral ng theology, di ba? Ng philosophy o napakadalubhasa sa mga history ng Biblia, wala tayong ganun, di ba? Pero at sa biyaya ng Panginoon, kapag tumatayo tayo, sinasamahan tayo niya. Merong mga nangyayari sa buhay ng tao. Hindi naman yun dahil sa kakayanan natin, kundi
dahil yun sa sinamahan tayo ng Diyos. Kaya mayroong nagbabalik loob, may pinagagaling, no? May mga pinagpapala ang Diyos, hindi dahil sa atin yon, kundi dahil yun sa pagsama ng Diyos sa atin. Kaya doon natin may kita yung kadakilaan niya eh. Kasi bakit? Alam natin sa sarili natin, hindi natin kaya eh. Sino ba tayo, di ba? Para tumayo sa harapan ng tao, para ihayag yung kanyang salita. Sa ibang tao, siyempre kung may mga nakatapos, siguro masasabi nila sa sarili nila, may natapusan nila, talagang may kakayanan sila. Di ba? Kasi yung pinagkaiba kasi, so, katulad sa akin, hindi man talaga ako yung nag-aral talaga, no? Kumpara mo dun sa mga ibang, sa mga sekta, okay, sa mga pari, sa mga pastor, di ba? Na talaga nag-aral, meron silang certificate. Sabi nga ng pari sa akin, no? Sabi niya, kung hindi mo isasabuhay yung salita ng Diyos, walang maniniwala sa iyo. Pero sila, dahil may tinapusan sila, eh, siyempre maniniwala talaga yan na pare yan o kaya pastor yan. Kasi nga bakit? Kasi meron diploma eh. Di ba? Merong talagang tinapusan, di ba? Eh, kasi katulad kami, wala man kaming diploma, wala kaming mga pinangahawakan ng mga talaga masasabi mong education, di ba? More and more, mga certificate lang. Tapos kung hindi mo pa isasabuhay ang salita ng Diyos, eh, sino pa maniniwala sa iyo? Di ba? Kaya nga biyaya ito ng Diyos eh. Kaya nga doon may kita yung kadakilaan ng Panginoon na kahit sa mga simple na sinasabi natin ay merong inaabot ng salita ng Diyos. Tandaan natin kasi hindi naman talaga sa husay at galing yan. Yes, may percentage yan. Pero kung hindi kasi sasamahan ng Diyos, wala rin eh. Maganda lang siyang pakinggan pero walang dating sa tao. At doon kasi makikita rin yung yung kadakilaan ng Diyos, di ba? Pag nalaman ng tao, sino ba yung nagtutok mo yan? Ay, si yan, si Brother Ronald yan. Ito, ano ba background yan, no? Ano ba yung pag-aralan yan? Pero pag nakita nila parang wala naman talagang pinag-aralan yan, no? Sa mga Bible school o whatever, mga kapatid. Pero kapag naman sa biyaya ng Diyos, no, kapag tumatayo naman tayo ay sinasama ng Panginoon, minsan doon mamamanga ang tao eh. Diba? Kaya nga kahit ang ating Panginoong Isus namamanga yung mga tao sa kanya, sino ba ito? Diba? Bakit mas may authority pa ito kaysa sa mga eskriba, sa mga pariseyo kapag nangaral? Kasi alam niyo kung bakit. Kasi sinasabuhay niya yung salita ng Diyos. Ganun din naman nagkakaroon tayo ng authority kasi bakit? Kasi kung pag sinasabuhay natin, merong kapangyarihan, kaya nating bitawan yung mga salita ng Diyos kahit masakit yung pagtuturo kasi alam nating sinasabuhay natin di ba? Pero pag ang isang bagay, kunyari, kasi pag sisinungaling, kung ikaw sinungaling, pag tayo mo sa pulpito, alam mong parang hirap kang bitawan kasi ikaw yung unang tatamaan. Di ba? Kaya walang power Medyo may hesitation Di ba? Nag-hesitate ka kasi lalo na kung marami ring nakakaalam na sinungaling ka, di ba? Zing talagang ganun yung mga kapatid Pero ang tao pag kahit simple lang, di ba? Magpahayag. Marami akong nakasama na kapwa nating nangangaral na simple lang naman mag-preach Wala nang masyadong malalalim pa na mga salita na binibitawan. Pero mararamdaman mo yung pagsama ng Diyos sa Kanya. So dito mga kapatid, simple lang naman po yung gustong ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasasabi natin na, Lord, itong buhay ko ay para lamang sa iyo. Handa tayong sumunod, handa tayong magpaturo, magpasakop sa Panginoon, ipagsigawan yung kanyang kadakilaan. Kasi tayo mismo naranasan natin yung kadakilaan at ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kung patuloy tayong susunod naman sa kanyang kalooban, patuloy naman nating maranasan ang pagsama ng Diyos.
So yun lamang mga kapatid at nawa patuloy tayong turuan ng Panginoon upang ating patuloy na malaman at lumawak pa yung ating kaalaman tungkol sa kanyang kadakilaan. At sa mga bagay na nakatago pa na gusto ng Diyos na ipahayag sa bawat isa sa atin, at kung tayo ay willing talaga magpaturo sa Panginoon, ay dapat handa rin tayong sa mga sacrifices din, diba? Sa pagtutuwid, handa rin tayong bitawan ano mo yung mga bagay na alam natin hindi tama, at lalo't nalaman na natin na hindi ito yung kalooban ng Diyos. At hindi naman ito mahirap gawin kung tayo ay willing na magpasakop sa Panginoon at hayaan siya na tulungan tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So yun lamang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.